Guys, they say history merely repeats itself. Yung nangyari noon, mangyayari ulit ngayon. At yung nangyari ngayon, mauulit bukas. Inuulit ni Mikey Williams ang nangyari noong 2022. Ayaw na naman niyang bumalik sa Pilipinas, di umano'y gusto na naman niyang mag-renegotiate ang kanyang kontrata sa Talk and Text. Ginawa na ito noon ni Mikey Williams, tumiklop sa kanyang demand ang Talk and Text. Ibinigay ang kanyang gusto. Noon at ngayon, sakit siya ng ulo sa Talk and Text. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Short-handed sa personnel ang Talk and Text dahil wala si Poy Eram na may injury. Wala rin si RR Pugoy with medical condition. At wala si Calvin Oftana na nagpapahinga muna after ng successful campaign sa Asian Games. At higit sa lahat, wala ang kanilang number 1 gunner na si Mikey Williams. Bakit nga ba hindi kasama ng TNT team ang Governors Cup Finals MVP sa kanilang kampanya sa East Asia Super League? Sang-ayon sa report ni Homer Saison sa Spin, araw-araw daw nag-iinsayo si Mikey Williams sa LA at nasa kondisyon itong maglaro. Ngunit hindi raw ito nagmamadaling bumalik sa Pilipinas, kaya hindi siya nakasama ng kanyang team sa laro ng TNT sa East Asia Super League. Gusto raw muna ni Mikey Williams na magkaroon ng contract renegotiation. Nangyari na ang ganito noong 2022. Nakipagmatigasan siya sa management ng Talk and Text. Ayaw talagang bumalik sa Pilipinas hanggat hindi ibinibigay ng TNT ang kanyang demand. Tumiklop ang TNT sa demand ni Williams. Kahit pumirma si Williams ng 3 taong kontrata sa Talk and Text noong 2022, sang-ayon sa source ni Sir Homer Saison, may clause doon di umano sa kontratang iyon na nagpapahintulot na naman ng renegotiation. At iyon daw ang gusto ulit gamitin o i-exercise ni Mikey Williams. Kung inyong naaalala sa press conference na ginawa ng SBP at Gilas kung saan na ibinulgar ni PBA Chairman Ricky Vargas na mayroong players who is asking for the moon, maraming nag-akala o nagpalagay na si Mikey Williams ang tinutukoy doon. At ngayon sa column ni Sir Homer Saison, hindi na kailangang manghula ng mga PBA fans. Si Mikey Williams mismo ang subject ni Mr. Homer Saison. Sabi ng respected sports columnist, kung sakali mang totoo ang napapabalitang gusto na naman ni Mikey Williams na magpadagdag ng sahod, hindi raw dapat isipin na napakakontrabida ng PhilAm player. Kung kino-question ni Mr. Homer Saison ang pagbubulgar ni Al Francis Chua at Ricky Vargas sa dalawang player who is asking for the moon para maglaro sa Asian Games, ngayon ay tila nag-aabogado siya. Nag-aabogado ang US-based sports writer para kay Mikey Williams. Inisa-isa niya ang mga credentials ni Mikey Williams para ma-justify ang muling pagmamarakulyo ng PhilAm player. Rookie of the Year, All-Star, Mythical Team, Scoring Champion, 2-time PBA Champion, and 2-time Finals MVP. Walang duda, mahusay naman talaga si Mikey Williams, lalo na pag sinasamahan ng buenas. Pero maitanong lang natin, sapat na bang reason ang mga ito? Sapat na bang reason ang kanyang husay at mga achievement upang paulit-ulit na sagarin ang pasensya ng kanyang mother team? Hanggang kailan makapagpapasensya ang Talk and Text? Lalo na si Big Boss MVP. Abangers lang tayo mga kamekos-mekos, another drama na naman ito sa PBA. Ngayong tapos na ang Asian Games kung saan ay nasungkit ng Gilas Pilipinas ang gold medal, ang haharapin naman ni Ginebra Team Governor Al Francis Chua at Coach Tim Cone ay ang team ng Barangay Ginebra. Alam naman nating lahat si Al Francis Chua ang tumayong Gilas Team Manager at si Tim Cone bilang coach ng ating national team. Ngayong tapos na ang kanilang trabaho sa Gilas, ang Ginebra naman ang kanilang pagtutuunan ng pansin. Kailangan na nilang maghanda dahil ang Ginebra ang defending champion dito sa Commissioner's Cup. Bukod kina Al Francis Chua at Tim Cone, naging party rin ng Gilas team ang Ginebra resident import na si Justin Brownlee, Japit Aguilar at ang PBA current MVP na si Scotty Thompson. Sinabi ni Al Francis Chua after daw ng short vacation ng mga Ginebra players na kasama ng Gilas
ay magdarao sila ng mini training camp sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna. Dahil nga naging busy sila, ang Ginebra raw ang pinakahuling team na magpa-practice ng seryoso. Kung ang talk and text ay mukhang nahaharap na naman sa isang di magandang simula dahil sa magmamarakulyo yata ulit si Mikey the Moon Williams, papasok naman ang Ginebra sa panibagong PBA season na mas malakas dahil lumalim ang kanilang backcourt dahil sa bagong player nila na si Maverick Ahanmisi. Nagbabalik na rin ang PBA Ironman na si L.A. Tenorio matapos nitong talunin ang stage 3 colon cancer. Mag-i-stay daw ng 5 araw sa Inspire Sports Academy ang team ng Ginebra, sabi pa ng SMC Sports Director. Sigurado nakatuon na naman sa Ginebra ang pansin ng marami dahil sa matagumpay na kampanya ni na Coach Tim Cone at Justin Brownlee sa Hangzhou Asian Games. Abangers tayo kung maitutuloy-tuloy ba ni na Tim Cone and company ang tagumpay dito sa PBA Season 48. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Rosemary Juan, Gensis Espalmado, Edwin Gardon, Marlene Cortez, Relwin Gumamela from Antipolo City, Jerome Meron, Junjun Hitalada, Randy Dison from Alcobar, Saudi Arabia, Nika Kumahi from Mandaluyong City, at si Nicanor Escobido. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan, pero bigyan din po natin ng panahon ang espiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-ukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Salamat po.